Amen. Magandang tanghali po sa lahat. Nahanap ko yung outline ko, nawawala. Ayan, ayan, ayan. Amen. Magandang tanghali po sa lahat. Hello, sound check. Yan, yan. Magandang tanghali sa lahat ng sumusubaybay sa atin sa ating programa. And ako po'y naniniwala na ngayon pong tanghali po na ito ay pagpapalain tayo ng Panginoon sa ating pong pag-uusapan, no po? At isa sa mga dapat nating pag-usapan po ngayon ay yung mga bagay na dapat po nating bigyan pansin sa buhay ng mga kabataan. And alam nyo, itong lesson natin ay napakaganda. Um, Last Thursday ba yun, Sir John? No? Tayo, special topic tayo patungkol sa, tama, last Thursday. Nag-special topic tayo patungkol sa ating Baptist Youth Revival. Kaya ngayon pong tanghali na ito ay itutuloy natin yung lesson na yon. And salamat sa mga nandito kabataan ngayon. Yung mga shoutout sa mga pang-umagang kabataan dyan na high school and elementary, high school, yan. Yan, shoutout sa inyo at nawa ay nanonood kayo at sumusubaybay kayo sa ating programa. And also ay ganun din sa lahat ng mga team preparation na hindi ko alam kung papaano nyo ito mapapanood or are you even interested on this? Ah, Alam nyo, team prep, ang Baptist Lunch ay hindi ito pang team focus, ito ay pang kalahatan. No, kaya wag niyo isipin na ito ay pambata na masyado para sa inyo. Alright? So, kaya sa lahat ng mga nandiyan na sumusubaybay ngayon ay magandang tanghali po sa inyong lahat. At ako'y naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon. Okay? So, sa pasensya na pala nga pala before I proceed no with our lesson ngayong tanghali na ito no, bukas po ng gabi ang pagbabalik ng we will resume the Turn Your Radio on tomorrow evening no, dahil itong Tuesday and Thursday, itong ngayon kasi ay ginagamit lang yung laptop natin no, kasi nasa adjustment period tayo ng PSS dahil may mga piniprint. So shoutout sa mga kay Sir Daniel no, sa nagbigay ng computer for the PSS, and sa mga nakaraang estudyante na bumili ng nag-project ng computer no, pero ngayon kasi ay ginamit yung laptop natin. So kaya for printing purposes. So kaya kanina walang setup dito. So kaya sabi ko magagahol, magmamadali, baka magkaroon ng problema. So kaya bear na bear Kaso hindi lang laptop ko yung nadali, pati yung microphone ko. Buti hindi nasira. No, well, anyways, ay kaya bukas po ng gabi no, after the team preparation program ay i-resume po natin yung Turn Your Radio on no. I hope you really do understand that. Okay? And after nyan ay tuloy-tuloy na po ito no, yung ating pong programa. Okay, so shout out sa inyo lahat. Nagulat ako sa picture na sinend nyo. At sa lahat ng mga nandiyan dyan sa ating programa, Luzon, Visayas, and Mindanao, magandang tanghali po sa inyong lahat. And of course, shout out sa aking mahal na asawa, ma one and only. Yeah. Mami Shobe and Baby LG, yan, shout out sa inyo. And ganun din sa lahat ng mga nandiyan dyan na mga kapatiran natin at na sumusubaybay, ay shout out sa inyong lahat. At ako po ay naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon. Okay? So, let's get on to it, young people. I hope that everybody is ready. At ako ay naniniwala na pagpapalain tayo sa ating topic ngayon. Sa ating topic na nakaraan na pinag-usapan natin ay pinag-usapan natin yung pagkakaroon ng
isang bagay na dapat ninyong tandaan bilang isang Kristiyano. Okay? And pinag-usapan natin yung timeline, kung maaalala ninyo, ay kung maaalala ninyo, pinag-usapan natin yung timeline ng dapat ninyong pag-aayos, no, pag-aalala sa Panginoon. And yung binanggit ko nga sa inyo, yung illusion ng later, no, na minsan ay akala natin ay ito yung mga bagay na dapat nating hindi papansinin, no, yung lagi na lang sinasabi natin na mamaya na, gagawin ko na lang yan sa susunod. Pero kaya nga, mag-aayos na lang ako, aalalahanin ko na lang ang Panginoon sa susunod, no? At shoutout sa sa PSS, no? Shoutout sa inyo lahat. Yan, at ayusin ko na lang yung buhay ko sa mga susunod kapag may oras ako. But Solomon is really speaking to you young people, na sabi ng Bible dito in the book of Ecclesiastes. Okay, ito ang babanggitin ko sa inyo ngayong tanghali na ito. Ecclesiastes chapter number 12, dun tayo sa theme verse natin, no, for the young people this year. At salamat sa ating mahal na pastor. No, theme verse natin is Ecclesiastes chapter number 12 verse number 1. Remember now thy Creator in the days of thy youth. At makikita natin dyan yung timeline is remember now thy Creator in the days of thy youth. Now, kailangan yung mailagay sa isip nyo to bilang isang kabataan, that yung illusion ng later. Okay, ano yung mga illusion ng later na yan? Na kailangan mong maipasamuhay yung buhay mo na ikaw yung nasusunod. Kumbaga, yung make your own plans sa buhay mo and have fun, and you can give your life to God pag ikaw ay settle down na, kapag ikaw ay matanda na, kapag ikaw ay may asawa na, pwede mo naman ang gawin yan. Di ba? Usually, ganyan po ang binubulong sa inyo, lalo na sa mga, I want to speak to the team preparation, di ba? Minsan, ganyan na nangyayari. Tsaka ka na maglingkod sa Panginoon kapag settled ka na. Tsaka ka na maging active sa team prep kapag medyo nakaluwag-luwag ka na. Wala pa naman sa isip mo ang pag-aasawa eh. Kaya, huwag ka na muna maging active dyan sa team preparation. Ito ang tatandaan nyo. So, sa lahat ng mga nasa team prep, no, ang team preparation, ang purpose ng team preparation ay hindi doon para sa mga taong nag-iisip mag-asawa. No? Ulitin ko hindi po yan ang purpose ng team preparation. Kundi, kahit wala ka pa sa isip mo na mag-aasawa ka na, team preparation is helping you. Kaya nga siya tinawag na preparation eh. Mas maigi na yung ma-prepare ka muna bago ka mag-isip. Yon. Nakikinig ba sila, Sir Tony? Ay, hindi, busy pala to si Sir Tony. Si Sir Tony, shoutout sa iyo, Sir Tony, no? At busy to si Sir Tony, sumasagot to sa 1611 natin eh. At nagpapadala ng picture. Yeah, shoutout sa iyo, Sir Tony. At ganun din kay Ma'am Ara, Ma'am Rona, Ma'am Cyril, Sir Roy. Yan, shoutout po sa inyo, team preparation host. No, alam nyo yan ang purpose ng team preparation. It's all about preparing you before you get to married. Before you get to a married life. No, hindi ibig sabihin na kahit hindi ka pa nag-iisip mag-asawa, kaya hindi ka muna mag-active. No, tanggalin nyo yan sa isip nyo, sa mga member ng team preparation. Kasi kahit mapaisip ka mag-asawa, if you have the wrong preparation, sala pa rin yung naiisip mo eh. Di ba? Yan yung dapat mong tandaan, no? Sa lahat ng mga team prep. Siguro sa inyo muna ako mag-focus ngayon kasi gusto ko pong maging blessing po sa inyo na makita rin yung team prep kasi team focus is looking up to you eh. Sa inyo po nakatingin ang mga team focus. So, kailangan kayo ang pinaka mag-a-apply ng pinag-uusapan natin dito.
Kasi alam nyo, sabi ko nga po sa inyo sa mga team preparation na nakikinig dyan, dito sa ating topic na pinag-uusapan, ang sabi dito ng Bible, it's all about remembering now your Creator in the days of thy youth. Again, that's the timeline. Yan po yung timeline na pinag-uusapan natin Ang timeline na pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, is habang may oras ka pa, youth is all about your strength. Sabi nga ng ating mahal na pastor, youth symbolizes the time. So it's your time. Yung youth na yan na sinasabi dyan ng Bible, yan yung oras mo. And if you are still on your youth, you have the time. And ang sabi ng ating mahal na pastor, the time is yours and your time is now. 'Di ba? Kaya nga sabi ng Bible dito, remember now thy Creator in the days of thy youth. O now is the word of urgency, sabi ng ating mahal na pastor. Kaya nga po dito makikita nyo, Team Prep, na yung illusion of later sa buhay ay sa inyo ipinapasok lagi yan ng dyablo. Anong sasabihin sa'yo ng dyablo? Di ka pa naman nag-iisip mag-asawa Huwag ka muna maging active pagdating sa team preparation. Hindi ka pa settled down and you're trying to be active on the particular group or the particular event of the church. Paano yan pag ganito? So nakikita mo, sasabihin sa'yo ng dyablo na pwede mo namang gawin yan kapag ganito ka na. Pwede mo namang gawin yan kapag ganyan ka na. Pwede mo namang gawin yan kapag settle down ka na, kapag married ka na, kapag matanda ka na. No. Sabi ni Solomon din, as a king. Ngayon kasi dito sa Ecclesiastes, siya ay nagsasalita as a preacher. Sa Proverbs, siya ay nagsasalita as a king. O anong sabi niya about boasting yesterday? Boasting tomorrow. Anong sabi niya? Boast not thyself of tomorrow. Bakit po? Because sabi ni King Solomon, for thou knowest not what a day may bring forth. 'Di ba? Kaya nga ang kagandahan po dito, mga kapatid, makikita po natin dito po sa programa nyo na team preparation, you are not there because you are planning to get married. You are not there because you are on the older stage. No, you are there for you to get the help that you need when the time comes that you will be or that you will enter the married life. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo sige, sabihin natin wala ka pang plano. Hindi ba napakaganda na wala ka pang plano pero may nagpaplano na para sa iyo? 'Yon. 'Di ba? Wala ka pang plano pero may nagpaplano na para sa iyo. Yan nga po ang kagandahan dito. Excuse me. Yan nga po ang kagandahan dito sa ating simbahan Ang talagang pinapakita po sa atin dito sa ating simbahan is that God has already a plan for you. Now, if God already has a plan for you, then therefore you have to follow that sovereign plan. And that plan, brethren, is yung matanggal ka doon sa ilusyon ng mamayana. Okay? Now, sabi ko nga kapag meron yang oras, okay? So, makikita nyo po, the illusion of later. So, dapat makaalis ka dyan. Makaalis ka dyan sa sinasabi ko na yan sa'yo, team preparation. No? Dapat matanggal mo ang isip mo dyan. Mawala ka dyan. Now, sundin mo lang, sabi ng Bible, the timeline is this, remember now thy Creator in the days of the youth. While you still can, mag-call ka into action. Talagang make a move. Okay? Make a move para ikaw ay magkaroon ng maayos na buhay ngayon pa lang bilang isang kabataan. Sabi po dito ni Sir sino to? Sir James. That's right. Kagandahan nito, magiging prepared ka o tayo, kaya yung mga prinsipyo na binibigay dito, kailangan talaga natin yan. Kahit ako, kailangan ko to para sa anak ko, sa pamilya, gusto ko buuhin. Yun. Amen. Di ba? So, kaya nga makikita nyo dito, mga kapatid, young people, no? Sa mga young people. Ngayon, pinag-usapan natin kahapon nakaraan yung illusion of later. Na dapat makaalis ka doon. Tandaan mo, ang Diyos ay may deadline din yan. Sa pagplano, alam nyo sa pagplano ng pagbubuo,
Sa pagplano ng pagbubuo, mga kapatid, eto yan eh. Tandaan nyo, may deadline yan. Di ba? Hinalintulad ko itong ating lesson lagi sa construction. Pag ikaw ay nasa construction period ka, dapat kailangan masunod mo yung deadline. Alala ko yan, na may mga kwento yan sila Sir Noel sila Sir Rudy, yan kasi yung mga talagang batikano sa pagpapagawa ng bahay Yan sila Pastor Hill. Ano yun yung tinatawag na, ano nga yung lugi ka? Arawan ba yon? Sa arawan? Yung may oras. Diba? Alas 4 pala naghuhugas na ng gamit. Diba? Ibibigyan mo ng lunch, papakainin mo ng merienda, and then pagkatapos mga alas 4, maghuhugas na ng gamit yan. Alas 5, wala na siya. Di mo na siya makikita. Pero yung nagawa niya, konti lang. Di ba? Yung iba pa yung pakyaw, di ba? Iba pa yung pakyawan, di ba? Iba pa yon, di ba? Yung pakyaw, yung isa lang. Isa lang, di ba? Yun. No? So, makikita ninyo, mga kapatid, when it comes to building something, ano yan when it comes to building something, dyan mo makikita na, kailangan masunod yung deadline. Okay, what is the deadline? Dito po sa ating pong pinag-uusapan, dito sa ating text na ginamit, si King Solomon, or as a preacher, nagsasalita na si Solomon, at binigyan niya tayo ng warning to remember our Creator now, to remember Him now in the days of the youth. Now, what is the deadline? Kaya niya po tayo pinaalala, sa pinaalalahanan niya po tayo at winarningan niya tayo to remember God now because of the reason, bago pa dumating yung mga difficult years, bago pa dumating yung mga difficult years sa'yo. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung maaalala nyo po, sabi ko po sa inyo, yung habits, yung mindset, yung foundation na magagawa mo, okay, magagawa mo ngayon, yaan yung magdidetermine ng papatunguhan mo balang araw. So isipin nyo, kapag kayo ay nag-spend ng days, okay? If you spend your days, your years, na parang wala lang, okay? And then when the evil days come and hit you hard, pang! Bigla mo lang masasabi na, ay, eto na nga ba yung sinasabi ko Ay, eto na, ganito na yung nangyari. Alam nyo kung bakit? It's because yung habit mo, yung mindset na nabuo mo, yan yung magdidetermine ng papatunguhan mo balang araw So kung nagkaroon ka ng mindset na hindi ko muna ito gagawin kasi hindi pa naman ako papasok sa ganyang klaseng estado ng buhay ko Hindi ko muna ito gagawin kasi hindi pa naman ako pupunta sa ganyang estado ng buhay ko. Ay, wala pa naman ako sa ganyang point ng buhay ko. Hindi ko muna gagawin yan. Alam nyo mga kapatid, kapag yung ganyang klaseng mindset, young people, sasabihin ko po sa inyo, ganyang klaseng mindset, yan yung hindi mo makikita yung dulo, yung pupuntahan mo, hindi mo makikita. Kaya nga anong mangyayari ngayon, sunod ka na lang ng sunod. Okay, ito lang yung dahil ito yung nabuong mindset ko, hindi ka nagkaroon ng mindset na may kailangan kang ayusin sa buhay mo. All throughout, sunod ka na lang ng sunod. Maayos ka ngayon, next month, hindi ka na maayos. So, susunod na buwan, hindi ka na maayos. Later on, ilang taong ka na, pero as if parang wala pa rin nangyayari sa buhay mo. You will just go on and go on and go on and go on. Ang masaklap niyan, kapag nagkaroon ka ng pamilya at nadala mo yan. Yan ang pinaka-nakakalungkot na bahagi sa buhay, mga kapatid. Alam nyo, young people, you've got to really put this in your mind na yung trajectory, yung papatunguhan mo, yung tinatahak mong landas para ikaw ay mapunta sa ganong klaseng tao, kailangan gawin mong priority ngayon. Kaya nga may deadline yan Kasi kapag dumating na yung evil days, at kapag mali ang habit na na-form mo, kapag mali ang mindset na na-form mo, kapag umatake na yung evil days, hindi mo mapuprotektahan ng sarili mo. And believe me, team focus and team preparation sa mga kabataan na nakikinig ngayon, pag dumating ang evil days, magko-conform ka na lang sa evil days at hindi mo na kayang ilayo or i-push
ang evil days palayo sa'yo. Bakit? Kasi yung mindset na nabuo mo at yung habit na nabuo mo ay hindi panlaban doon sa pagdating ng evil days. Bakit? Because you try to live your life. Okay? You try to live your life na malayo sa Diyos. You have your own selfish plans. Kaya nga kapag dumating ka na doon sa adulthood mo, sa adult stage mo, wala na. You are living your life on a compromised life. Di ba? Namumuhay ka na ngayon sa isang kompromisadong buhay. It's because of one reason. Mali ang na-form mong habit. And then again, sabi ko nga, young people, may deadline eh. O tinan nyo po, sabi po dito in chapter 11, verse number 9 of the book of Ecclesiastes, Rejoice, O young man, in thy youth. Let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things, God will bring thee into judgment. Diba? Maaaring ngayon nandoon ka sa stage na, I want to enjoy my life. This is my plan. Diba? Team preparation, team focus sa mga kabataan na nakikinig ngayon. Yan ang palasak na lagi nangyayari sa mga kabataan ngayon. It's because you have the money. It's because you have the education. It's because you thought na maraming humahanga sa'yo. What you will do is that you will live your life. You will rejoice. You will let your heart cheer thee in the days of thy youth, and you will walk in the ways of thine heart and in the sight of thine eyes. Yan ang gagawin mo. Pero sabi ni King Solomon, tandaan mo, there will come a time that God will bring everything into judgment. Mag-ingat. Kasi baka sorrow ang maibigay sa'yo. Mag-ingat kasi baka kalungkutan ang maibigay sa'yo. Alam nyo, nangyayari po yan sa amin, mga may asawa. Nangyayari po yan sa mga nasa married life na. Kung nangyayari yan sa mga married life na, nasa married life na, how much more sa inyo bilang mga kabataan? Di ba? How much more sa inyo bilang sa mga kabataan? You cannot tell what a day, kaya nga sabi ni Solomon you cannot tell what a day may bring forth. So boast not thyself of tomorrow. What you need to do is that, young people, remember now thy Creator, because there's a deadline. There will come a time that evil days will come up na. Bigla na puputok yan. Bang! Pag pumutok na yan, anong klaseng buhay kaya ang makikita mo? Are you still living your life in a compromised life? Or are you living your life now na inaalala mo ang Diyos? Young people, sabi ko nga po sa inyo, sa mga kabataan na nakikinig ngayon, team focus, team preparation, you've got to really put this in your mind, because maaring makita mo ang buhay mo na imbis na umaasenso ka na, pahatak ka, pababa ka ngayon, ang pull ng diablo sa'yo ay pababa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, young people, do not spend your life building on your own plans, because that is a selfish move. Selfish move yan, young people, kapag binuo mo ang sarili mong buhay ayon sa iyong plano. Sir, di ba, it's my life. It's now or never. Di ba? Buhay ko to Sino ba ang masusunod? No. Ay, young people, hindi mo yung buhay ng Diyos yan. Tandaan mo, kung nakikinig ka ng Sunday school, tapos na tayo. Ang matagal nang tapos sana ang buhay natin. Had it not been for God, had it not been for the Lord Jesus Christ, wala na tayong buhay ngayon. Spiritually, physically, wala naman talaga tayo Kaya nga yun po yung binibigyang emphasis natin sa Sunday school natin every Sunday, para makita talaga natin yung involvement ng Diyos sa buhay po natin. You see, kaya sa mga kabataan na nakikinig ngayon, huwag mong sayangin ang buhay mo. Do not spend your life na bubuuin mo siya na nasa plano ka ng pagiging nasa sarili mo ikaw na plano. Wag mo bubuuin yan. Ang pinakamahalaga, team focus and team preparation sa mga kabataan na nakikinig ngayon, ang kailangan ng Diyos is yung kalakasan mo, yung oras mo, yung passion mo, yung best years mo, hindi yung tira-tira sa buhay mo.
No, tinayin nyo. Minsan, tinan nyo po, anong naibibigay natin sa Panginoon? Anong naibibigay natin sa Panginoon? Young people, kapag wala ka ng trabaho, di ba? Kapag meron na nangyari sa buhay mo, kapag ubus na yung pera mo, kapag napahamak ka na, kapag galing ka na sa kulungan, kapag nasisante ka na sa trabaho, kapag bumagsak ka na sa pag-aaral mo, tsaka ka ngayon magsasabing magsusuko na ako ng buhay sa Panginoon, isusuko ko na lahat sa Panginoon, maglilingkod na ako, magiging active na ako sa church kasi may nangyari na sa'yo eh. Ang tawag natin dyan, tira-tira. In English, leftovers ba? Yung mga leftovers mo, yun na lang yung binibigay mo sa Diyos. Maglilingkod ka sa Diyos kapag. Magiging active ka sa church kapag. Magsosoul winning ka kapag. Diba? Mag-aaral ka sa Bible College kapag. Sasama ka na sa team preparation program kapag. Puro kapag, puro kapag, puro kapag. Tawag dyan, mga kabataan, tira-tira. Nandoon ka sa punto na ang binibigay mo sa Panginoon ay tira-tira. No. Sabi ng Bible, remember now thy Creator in the days of thy youth. Habang may oras ka pa, habang may kalakasan ka pa, remember now. Di ba? Let Him be the architect of your life. Huwag mong itry na i-build yung sarili mong buhay at kapag lumindol na ng malakas, nasira, ang sasabihin mo, Panginoon, hahayaan ko na po kayo na i-build ang buhay ko. Kung una pa lang, hinayaan mo na ang Panginoon na mag-build ng buhay mo, sana kahit anong alog na uga ng lindol dyan, hindi na yan masisira. Diba? Alam nyo po, ako personal testimony, I have my own wasted years din naman eh. It doesn't mean that I grew up in the church. It doesn't mean that I am pastor's son. Wala na tayong wasted years. No, hindi lang tayo nakakapagkwentuhan. Pero kung sasabihin ko sa iyo yung wasted years ko, baka magulat ka din. Yes, may mga dumating na pagkakataon na wala na, huli na. I cannot change it anymore because I already did that. Ngayon lalapit tayo sa Panginoon. Yes, nandoon. By the way, God can rebuild your life, young people. Tandaan mo yan. No matter what happened, God can rebuild your life. But, bakit mo pa aantayin yung rebuilding kung pwede ka naman na sa building pa lang maayos na? Sa pagbibuild pa lang, sa start pa lang ng pagbibuild, maayos na. Bakit aantayin mo pa yung rebuilding? Di ba, young people, tandaan nyo, huwag nyong abusuhin ang kakayanan gawin ng Diyos. Tandaan mo yung sinabi, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. See that? Diba? Tandaan mo, team focus, team preparation sa mga kabataan na nakikinig ngayon. Why wait for the rebuilding if sa building pa lang pwede na maging maayos? Sa start pa lang ng pagbibuild pwede nang maging maayos. Bakit mo pa aantayin yung rebuilding? Mas madaling mag-ayos kaysa magbawi. Tandaan mo yan. Trust me, take my word. Young people, sa mga nakikinig po sa akin kabataan yun, doesn't matter how older you are to me. I will say this with my passion on it, with my heart on it for you, mga kabataan na nakikinig ngayon. Mas matanda ka man sa akin o mas bata, sasabihin ko sa iyo to with full of passion, not emotion, and hindi natin pinag-uusapan ng emotion dito. But I will say this to you directly, mas madaling mag-ayos kaysa magbawi. Kaya kung ako sa iyo, mas pipiliin ko mag-ayos kaysa magbawi. Di ba? Sabi ko nga, we have our own wasted years. Now, why wait, young men, young lady, sa rebuilding stage na pwede ka naman nang maging maayos sa building stage pa lang?
Ngayon sasabihin mo, madali lang naman pong madali lang naman na, alam mo naman, God is the God of second chance. When thou shalt say, I have no pleasure in them. Darating sa punto ng pagkakataon na wala ka nang magagawa. Darating sa punto ng pagkakataon na yan na yung binigay sa'yo. Sasabihin sa'yo ng Panginoon na lang, pinili mo yan. See? Kapag yan kaya nga tinan niyo po yung warning ni Solomon dito eh. You can rejoice. You can walk. You can do whatever you want, but just know thou that God will bring everything into judgment. God will bring thee everything into judgment. Kaya nga anong sabi in verse number 10 of chapter number 11? Therefore, remove sorrow from thy heart and put away evil from thy flesh. For childhood and youth are vanity. Wala na yan. Wala. Emptiness ang maibibigay sa. Alam nyo kung bakit? It's because your youth years, your childhood years, it will not last. Darating sa punto ng pagkakataon that you will start a family. Ibig sabihin nun, tapos ka na. Tinan mo, kayong mga nasa team prep, hindi ka na teenager. So don't act like a teenager. See? That's how simple it is. Di ba? Hindi ka na teenager, so don't act like a teenager. Bakit? Because your childhood is already done. Tapos na yun eh. Tapos na yung childhood mo, tapos na yung teenage years mo. Act as a team prep. Act as like you are now preparing for you to get married. Pero kung nandiyan ka sa team preparation and you're acting like you are not preparing for a married life, paano pag dumating ka na sa punto na mag-aasawa ka? Wala na mangyayari. You will establish and you will raise up a family na na hindi rin makakapagbigay ng papuri sa Diyos. Young people, I'm not here to condemn you. I'm here to tell you that you have a future ahead of you. You have a future ahead of you. Malayo pa ang tatakbuhin mo bilang isang kabataan. Kaya nga ngayon pa lamang, kailangan mo nang seryosohin itong ating pinag-uusapan. It's because of reason one day, darating yung evil days, darating yung isang panahon na dun mo na ngayon makikita kung meron kang na-form na habit na maayos, na-form na mindset na maayos. Dun mo makikita yan eh. Sabi ko nga we have our own wasted years. 'Di ba? Anong plano mo dun? Why wait for the rebuilding stage if you can start right? Kaya nga sinasabi ko sa inyo mas madaling mag-ayos kaysa magbawi. Lagi minsan pag naglalaro po kami diyan sa third floor, sa dito sa ating basketball court, half court dito sa taas. Ang laro namin diyan ay isang set lagi. So change the loser 'yan. Okay, change the loser. Ang the first score, if you want your team to be the winner, ang unang score na dapat maabot mo is 10. 10 tama no? 10. So pag nakapag-10 ka, tawag dyan namin sunod ay rebanse. Pero yung natalo, so losers ball 'yan. Bola ng mga talunan. Diba? Losers ball 'yan. So yung losing team, they have to score 12. And the winning team only have to score 10. Ito na po ay pagdating sa rebanse. 'Di ba? Sa unang laro, dapat makascore ka ng 10. Pag nakascore ka ng 10, dahil ikaw yung nakascore ng 10, yung grupo mo yung nakascore ng 10, ibibigay mo ngayon yung bola sa talo. Pag naibigay mo yung bola na sa talo, yung losing team, kailangan niyang makascore ng 12. At kapag nakascore siya ng 12, yung rebanse kasi namin is winner takes all. So kung sino yung manalo doon, panalo na. Okay? Kung sino yung, halimbawa, yung losing team ay nakascore ng 12, kahit nanalo ng umpisa,
yung nakascore ng 10, talo pa rin siya. Kasi ang deciding factor is yung second game. So it's always win by 2. Okay? Now, sabi ko, pag ako ay naglalaro, sabi ko, mas maganda na yung panalunin mo, yung 2-10. O, di ba? Yung 2-10, bakit? Isipin mo, pag natalo ka, ang score na hahabulin mo is 12. So, ang tagal nun. Ang haba nun. Yes, maybe you can win, pero tandaan mo, yung isa, kailangan lang nila mag-score ng 10. Ikaw, 12 ba ang i-score mo? So you have to push yourself. You have to give your effort for you to win. Kaya nga minsan sinusolo ko na lang kahit 4 kami. Di ba? Oh, kaya nga minsan makikita mo, you have to really push yourself through. Maaaring manalo ka, pero grabe na yung pagod mo. Oh, ang problema niyan, ang laro namin, minsan 2 team tayo, no, sa taas. Oh, minsan 3 team kami sa taas. Ang problema niyan, ang laro namin sa taas is change the loser. So if you win, na nandoon ka na naghabol ka ng 12, you give everything, you push yourself to limit just for you to win that game, may sunod ka pang laro eh. Sa sunod mong laro, ang laki na ng tsansa na matalo ka. Bakit? Pagod ka na eh. Pagod ka na, bakit? Naghabol ka. Na pwede mo naman sanang ipanalo yung unang game para 10 ka lang. O pag nag-rebanse, 10 lang ulit. Hindi ka mapapagod ng sobra. Pero dahil natalo ka, doon ka ngayon mag-i-score sa 12, pinush mo ng pinush yung sarili mo, bang, 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 para manalo ka. May susunod ka pang laro. Talo ka na ngayon. Kaya nga pag naglalaro kami dyan, lagi kong sinasabi sa mga kasama ko, ipanalo natin tong laro na to kasi mahirap maghabol. I hope you're getting the point, young people. Nakukuha niyo yung punto, young people? Yes, chance of winning on the second game is always there. Pero tandaan mo, hindi lang yan ang battle na kakaharapin mo. Manalo ka sa battle mo ngayon, pagod ka na. May susunod pang atake ang Diablo. Pag mas pinili mo ang maghabol at hindi mo inisip na may susunod ka pang laban at pinush mo yung sarili mong maghabol, baka matalo ka na sa susunod. Mas frustrating yun. Bakit? Alam mo kung bakit? Young people, hey, alam mo kung bakit mas frustrating yun? Yes, you have a sweet victory. Oh, wow, binigay ko yung effort ko. Talagang sarap ng panalo na to. Bakit? Binigay ko lahat, binuhos ko lahat for me to win the battle. Hey, hindi lang yan ang laban mo, kapatid. Meron pang susunod. Meron pang mga susunod. At meron pang mga susunod. Anong mas maganda? Ipanalo mo na yung laban mo sa umpisa? O maghahabol ka ng panalo sa pangalawa? Kasi may susunod pa eh. Pag sumunod yan, pagod ka na, ang laki na ng tsansa na matalo ka. Ang masaklap niya, nasa 11 ka na at nasa 9 na yung kalaban mo, alam mong isa ka na lang, mananalo ka na, biglang nag-shoot yung isang kalaban mo at nakascore na sila ng 10, 1 puntos na lang sana, panalo ka na, pero natalo ka pa. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kabataan, na mas madaling mag-ayos kaysa sa magbawi. Di ba? Kaya nga, ganun na lang si King Solomon nagpapaalala sa atin, hey, you should remember now thy Creator while you still can. This is your time. Ito na yung oras mo. Ito na. You've got to put this in your mind, young people, young men and young lady. Ito na yung oras mo. Remember now. Remember now kasi, sige, maglakad ka ayon sa kagustuhan mo. You live your life ayon sa kagustuhan mo. But know this, na lahat yan ay dadalhin ng Diyos into judgment. Ngayon, anong sabi niya? Remove sorrow from thy heart. Remove evil from thy flesh. For childhood and youth are vanity. Young men,
young lady, again, hindi ko alam kung anong pinagdaraanan mo ngayon. Anong klaseng buhay ka meron ngayon. I'm not judging you. I'm not condemning you. I'm just giving you a heads up. Kasi I've been on your stage. Sabi ko nga lahat tayo may wasted years. Mukha lang tong walang wasted years. Maaring sa mga nakakakilala sa akin, isang part lang ang alam ninyo. 'Di ba? Hindi lang talaga tayo nakakapagkwentuhan. But I have my own wasted years. And sabi ko nga, I cannot do anything from it na. It's already a mark in my life. Peklat na yun. Scar na yun sa buhay ko. Oh, every time na may makakaalala nun, I'm done. I'm over. Kahit ano nang sabihin nyo sa akin, bakit? I cannot do anything about it. That's my scar. Oh, di ba? Kaya ngayon pag magbabawi ka, ang hirap. Di ba? Ang hirap kapag magbabawi ka. Bakit? Dahil nga nandoon eh. Meron ka naiwan ngayon. Sabi ko nga sa inyo, Team Focus, while you still can, team preparation, while you still can, ayusin mo na ngayon. Para pag dumating ka sa punto ng buhay mo that you will settle in, okay ka na. I'm not saying you're perfect, but I'm saying you're matured enough to face everything. Yun ang kagandahan dyan. Kaya nga sa mga kabataan na nakikinig ngayon, sabi ko nga po sa inyo in this program, there's no condemnation. Oh. Walang pangungundi ng mangyayari dito. Walang sisihan na mangyayari dito. It's just plainly the principle and the truth of the Word of God. Yung katotohanan ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya nga, young people, tandaan nyo yan, sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Sir Renner, mas madaling mag-ayos kaysa bumawi ng mag-aayos. Ang hirap, promise. Oh, totoo yan. Totoo yan, young people. Totoo yan. Oh, take it from us. Ako, Sir Renner, sino pa yung mga nandiyan dyan? Di ba? Madami makakapagsabi sa inyo. Oh, sabi ko nga huwag nyo kaming daanin sa pera. Maring mas malaki ang kinikita nyo kaysa sa amin. Sige, so be it. Maring mas matalino na kayo ngayon kaysa sa amin. So be it. Basta ito lang tatandaan nyo. God will bring everything into judgment. Ano man ang ginagawa ninyo ngayon, one day, ikaw ang haharap niyan sa Diyos. At kapag humarap ka sa Diyos, you will see these are your wasted years. Di ba? Marirealize mo kapag dumating na yung evil day sa buhay mo, mambira, mali pala ang mindset na nasa isip ko. Mali pala yung habit na na-form ko. Mali pala yung ganito. Mali pala yung ganyan. See that? Yan ang tatandaan mo. Kaya sa lahat ng mga kabataan ngayon, no? Sa lahat ng mga kabataan po ngayon, ang tandaan mo ito lang. You've got to remember now thy Creator while you still can. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Yan ang tatandaan ninyo. Okay? So I hope and I pray that I've been a blessing po sa inyo, no? Sa mga kabataan na nakikinig, no? Nakinig sa atin ngayon sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo lahat. At hindi ko alam, sabi ko nga, hindi ko alam kung paano to mapapakinggan ng ibang mga kabataan na wala ngayon dito. Pero I hope and I pray that you will take time to replay, no, to replay the this program. So again, ay hanggang dyan muna tayo at maraming salamat po sa inyong lahat at salamat sa pagsubaybay sa ating pong programa ngayon at salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama. Amen. At in behalf of our pastor who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch, ay maraming salamat sa lahat. Huwag niyo kakalimutan this coming Sunday, Father's Day celebration. Mamaya sa Team Focus, Staying Alive, magkakaroon tayo ng Father's Day edition. So kaya don't miss it. No? Do not miss it. Ay ako'y naniniwala na pagpapalain tayo sa ating programa. So Team Focus, I'll see you mamaya sa ating programang Staying Alive. So again, sa lahat po ng mga sumubaybay, nandiyan dyan sa comment section, sa mga nakipag-interact sa akin sa comment section, basahin ko lang tong comment ni Brother John Bear. Mapalad ang mga kabataan na may ganitong simbahan
at the early stage of their life, don't take it for granted. Yan. Amen, amen, Sir John Bear. So maraming salamat po sa lahat ng mga nandiyan dyan. Thank you very much for being with me this afternoon. And once again, ako po si Brother Maki. I'll see you later sa Steam Focus Staying Alive. Blessed and unstoppable. To God be the glory. Thank you.